Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Long time no see, no? Wala na tayong patumpik-tumpik pa mga kabayan. Gusto nyo bang makita kung saan ginastos mga kabayan, no? Yang ilang pondo mga kabayan ng DPWH na ngayon mga kabayan ay talagang napakalaki, no? Na totoong pinag-uusapan mga kabayan ngayon sa Supreme Court. Yang mga issue na yan na mga pondo-pondo mga kabayan. Isipin niyo to mga kabayan ha. Yung flood control na yan na ginastosan ng 93, almost 94 million mga kabayan. Panuurin muna natin mga kabayan kung paano nila ginawan ng flood control. Kaya pala mga kabayan no, ay napakarami ng pera dyan sa DPWH. O pakinggan muna natin to mga kabayan. Ito ay kuha ng isang netizen mga kabayan at maraming salamat dito sa video niya kay Berdon Basa mga kabayan. Play natin. 93 million. Hmm. 20,000. Ganito mga kabayan. Alay. Ito lang yung 93. Kita nyo? 93 million. Ganyan lang yung 93 million. Tapos yun, may mga crack-crack na. Yan. Ano yun? 93 million. Yun no? Kita nyo mga kabayan. Ito yung ginagastusan no? Ng gobyerno na milyon-milyon mga kabayan. Kita ninyo yan. Yung flood control na yan. Ulitin natin mga kabayan para baka sabihin nyo panahon na naman to ni Duterte no? Ayan mga kabayan ha. February 24, 2024 yung project na yan mga kabayan. At December 25 mga kabayan natapos no? Ayan 94 million mga kabayan. Almost 94 million ang na yan. Sa Subic, Zambales. Sino bang nandyan mga kabayan sa Zambales na congressman, representative ba? Alam ko mga kabayan nakilala nyo yun. Oh, ay kamusta COA? COA, bakit ito hindi nyo busisiin? Kung paano in-implement ito ng DPWH? Yung project na yan ng flood control. Kaya pala mga kabayan, yung flood control hindi umuubra. Kita ninyo, napakalaki mga kabayan, almost 94 million. Yung ginastos na yan, dyan sa lugar na yan, sa Subic, Zambales. Ko, my goodness mga kabayan. Oh, tuloy natin. Kabila naman. Kung may gulay, magkano kaya pala ang isang ito? Per linear meter. Grabe mga kabayan. Ito na yun. Kadugtong ng 93 million. Kadugtong ng 93 million. Dismayado din si kabayan. Ayan, 93 million. O ayan. Tanggala mga kabayan. Kahaba. Kaputol lang no? Parang ilang metro lang mga kabayan yung sinimentohan. 94 million na no? Almost 94 million na ang nagastos. Isipin nyo yan mga kabayan. Ganyan nila no? Ganyan nila gastusin ang ibinabayad na buwis ng mga Pilipino. Napakatindi talaga. Kahit ito si kabayan, dismayado sa project na to ng DPWH sa flood control. Tapos sila pa mga kabayan na may pinakamalaking pondo, no? Kita ninyo mga kabayan, yung mga insertion, no? Ang program fund na pinaglalagay nila dyan, no? Ng napakagagaling nating mga mambabatas mga kabayan. Ko? Tunay. Oh? Yan, 93 million. Kamusta? O kayo mga kabayan, ano ang masasabi nyo dito sa ginastusan na to ng gobyerno? Ginastusan, pinondohan mga kabayan. Pinondohan ng almost 94 million dyan sa Subic. No? Ganyan, no? Ganyan nila tinarabaho ng maigi mga kabayan ng pondo. So hindi naman tayo mga kabayan late, no? At pakinggan natin itong mga sinabi dito mga kabayan na yung nangyari na yan sa Supreme Court. Pakinggan muna natin. So when funding a project that is already fully funded under the category of unprogrammed funds. I didn't quite get the Programs. question, Your Yes. Honor. Pardon me. Yes, export-import Alam niyo ito si Gibara, no? Si Solicitor General, no? Si Sec Gen mga kabayan. Ayan. Kita ninyo, nahihirapan siya din kasi mahirap talaga ipagtanggol mga kabayan itong kabulastugan na nangyari, no? Diyan sa pera ng PhilHealth mga kabayan. Import Bank of Korea has loaned the Philippines 174.49 billion Laki. plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the
project is already fully funded. Projects How of the can the government have removed this when it is a loan specifically for that purpose? It is something that can be deferred, Your Honor, even Yes, if it's what is the funded. reason for deferring it? Your Honor, I cannot speculate on the Correct. reasons of the I go now, congressman. yes, to my next question. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Oh, Yun ang mahirap mga kabayan. Yun ang mahirap sagutin, no? Fully funded na mga kabayan tapos sisingitan pa, kukunin pa yung pera mga kabayan sa PhilHealth. Kita mo, ganyan mga kabayan tinarabaho nito ni Bungit, ni Tambaloslos, no? Ang pera ng PhilHealth. Ngayon mga kabayan, hindi nila alam kung saan nila dinala yan. Wala naman mga kabayan proyekto. Kita nyo yung mga tulay na sinasabing pupunduhan ng project kita nyo mga kabayan, hanggang ngayon tenga. Walang alam mga kabayan kung kailan ba matatapos yun. Baka tapos ng termino mga kabayan ni Bungit, nakatenga pa rin yun. we have unused funds for the project, and yet we still got money from PhilHealth to supplement this fund that has been unused for years. According to the DOF, the funds to be remitted to the National Treasury will finance urgent national projects. In Annex A of your compliance, dated November 8, 2024, pages 1 to 4, the OSG enumerated some of these projects, including routine maintenance of national roads, the Panay Guimaras Negros Island Bridges, or the PGN Bridges project, and payment of right-of-way. These are all construction projects, Mr. Solicitor General, correct? Not all of them, Your Honor. Some of them pertain to health projects. No, I'm talking about the routine maintenance of national roads, the PGN Bridges project, and payment of right-of-way, correct? In a sense, they are Yes, routinary, ordinary expenses. They of they expenditures. pertain to construction projects of the government, correct? Infrastructure. Yes. You can call it that, infrastructure projects. All right. With respect to the PGN Bridges project, per DBM's budget of expenditures and source of financing FY 2024 report, the PGN Bridges project appears to be fully funded by the Export-Import Bank of Korea in the amount of 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, this is a matter really of delving into the wisdom of the legislature in allocating funds. Yan. So when we... Funding a project Si mga kabayan na may may pakulo si yung taga Batangas, si Recto mga kabayan. Siya yung may pakulo niya, nagkuntsabahan na sila diyan kung paano nila may tatransfer ng legal daw umano mga kabayan. Yung pera natin sa PhilHealth. Kita mo mga kabayan, pupunduhan yung idadagdag daw sa pondo mga kabayan, napunduhan na pala yan no ng PGN mga kabayan, yung project na yan natulay na inangkin mga kabayan niya ni Bungit. Kaputragis talaga. project that is already fully funded under the category of unprogrammed funds. I didn't quite get the Programs. question, Yes. Your Honor. Pardon me. Yes. Export-Import Bank of Korea has loaned the Philippines 174.49 billion plus. Laki. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, I Gandang think tanong. one consideration by the Congress in doing so is a determination of when a project is already implementable. So if a project that has already been identified and sufficiently funded is considered to be non-implementable for the given fiscal year, then I think it is the decision of the Congress in the exercise of its policy or wisdom, so to speak, to move it to the unprogrammed appropriations in the meantime. Yes. Antigas mga kabayan ng mga mukha ng nandiyan sa Congress. Kita mo yung sa Subic mga kabayan, una pinakita ko sa inyo.
Kita ninyo, ganon lang kalaki mga kabayan na proyekto, 94 million agad. Ha? Tapos ito, siguro mga kabayan, kaya nailagay sa unprogram. Bakit kasi nila kinuha mga kabayan niya sa PhilHealth na yan? Tapos inilagay nila sa unprogram. Ngayon mga kabayan, hindi natin alam kung saan ba nilang unprogram, kung saan nilang program dadalhin yung pera na yun ng PhilHealth. Na while ang PhilHealth mga kabayan, hanggang ngayon, ang lalaki pa ng utang sa mga ospital. Na hindi nababayaran. No, kita mo yan, katarantaduhan ng mga nandiyan sa gobyerno. All right. So, has the government moved this amount to the unprogrammed funds of the government? There are This sorry, Your Honor. Export-Import Bank of Korea loan, has the government moved it to unprogrammed funds? We will have to check on Yes, that. please check on that. Yes, whether that has been actually transferred only or removed altogether. Yes. Because there were certain removals made by the Congress in the proposed infrastructure or other projects How of the can government. the government have removed this when it is a loan specifically for that purpose? It is something that can be deferred, Your Honor, even Yes, if it's what funded. is the reason for deferring it? Your Honor, I cannot speculate on the Correct. reasons of the I go congressman. now, yes, to my next question. Ang galing nitong ating honorable justice na to mga kabayan, si Justice Amy Lazar Javier, napakagaling. Nako, tunay na ayos aring justice na rin mga kabayan. Ayos na ayos yung mga tanungan niya, talagang punto by punto mga kabayan. Kaya si Guevara hirap sumagot. Has the government spent even a single centavo from that loan, considering that the project has not even started? Well, there is nothing to spend for if the project has not even started, Your So Honor. where is the money? The money went presumably to the National Treasury for the purpose of using it for projects and programs under the unprogrammed So we have appropriations. unused funds for the project, and yet we still got money from From the PhilHealth to supplement this fund that has been unused for years. Kita mo mga kabayan, ganyan nilang tinarabaho ng maigi lahat ng pera mga kabayan. Kaya pala yung mga sinasabi ni PRRD noon na talagang saan nila dinala ang mga pera. Katulad na lang nung ginto mga kabayan. Yang sa PhilHealth na yan na napakalaki na pera dapat na para sa health ng mga Pilipino. Yung GSIS mga kabayan, SSS, ay kita ninyo mga kabayan. Saan nila dinala yung mga pera na yan ngayon mga kabayan halos wala pa sa kalahati ang taon nagamit na agad ni Bungit mga kabayan yung 4.1 billion ay 4.1 trillion mga kabayan na pondo ng para sa taon. Kita mo mga kabayan. Tapos sila ay bonggang-bongga sa pangangampanya. Kawawang Pilipino mga kabayan. Talagang talagang totoo mga kabayan na nakadismaya. Kaya kawawa ang mga susunod na administrasyon. Pagka ganitong kita ninyo, lahat ay nilimas ang pera mga kabayan. Nilimas lahat nila. Isipin ninyo, yung PhilHealth na dapat ay pagpukusan ng administrasyon, kinuha ang pera. Ngayon mga kabayan, sino ang mananagot nito ngayon sa palagay ninyo? Magkakaroon kaya mga kabayan ng accountability, yung mga nag-propose niya na sinasabi nila na may excess fund ang PhilHealth na nandyan tad-tad pa ng utang na hindi nila nababayaran. Diba mga kabayan? Kita mo yan. Tapos ngayon, for sure mga kabayan, iingay dyan itong impeachment ng ating Vice Presidente mga kabayan. Abangan natin mga kabayan yung mga susunod na plano nila, pero yan ang susunod mga kabayan. For sure tayo dyan na ang gagawin nilang maingay dyan ay ang impeachment complaint ng ating VP para matabunan mga kabayan ang nangyayari na to na ingay sa Supreme Court. Pero dapat talaga mga kabayan, wag tayong mawawala dyan sa topic na yan kasi yan yung gagawin nilang panakipbutas mga kabayan para na sa ganon wag masyadong magimbal ang mga Pilipino sa mga ninanakaw na pera na nandyan mga kabayan sa bansa natin. Kita mo? Grabe mga kabayan. Tayo hindi masyadong nakakapag-upload ng video, tayo busy mga kabayan, pero talagang updated tayo sa mga nangyayari ngayon sa bansa natin mga kabayan kasi pera natin to. Ganito na tayong niloloko ng administrasyon. Marami pa rin nabibilib diyan kay Bungit na yan na nako mga kabayan,
ngayon darating na eleksyon, matuto na tayo. Talagang hindi pwede na makalusot yung mga bata na yan ni Bongit, mga kabayan. Solid PDP tayo, mga kabayan. Team Suka lang ang malakas at yan dapat talaga ang manalo, katulad ng kahilingan ng ating dating Pangulo, mga kabayan. So dito muna tayo, mga kabayan. Hanggang dito muna yung video natin at see you sa susunod video, mga kabayan. Adios muna sa inyo, mga kabayan, at gagawa ulit tayo ng mga iba pang reaction video sa mga nangyayari ngayon, mga kabayan. Ingat kayo palagi.